Nasa original server na si Aulus. Siya na nga ba ang pinakamalakas na fighter ngayon? I-explain ko sa inyong mabuti kung ano ang kayang gawin ng bagong revamp Aulus. Umpisahan natin sa kanyang passive na may pangalang Fighting Spirit. So literal na ito ay War Axe. Kapag may inatake kang kalaban, magkakaroon ng stack ang passive mo. At kapag ito ay naging 6 stacks, ma-enhance ang iyong basic attack. Magkakaroon ka ng attack speed at attack range. Ayan, kung makikita nyo, nadadamay sa damage yung mga nasa likod ng inaatake ko. Kapag meron ka ring 6 stacks ng passive, ang iyong enhanced basic attack ay may based on enemy max HP damage. Ibig sabihin, the more na mas malaki ang HP ng kalaban na inaatake mo, mas malaki ang damage. And kung makikita nyo, doon sa mas malaki yung HP, 1,000 ang damage ko. At sa mas mababa ang HP, mas maliit din ang damage ko. At dahil basic attack ang passive ni Aulus, malaki ang lifesteal ng Husklaw kapag maraming tinamaan ang passive mo. Kapag puro attack speed nga pala ang item mo, ganito kabilis ang atake niya. Pero hindi ibig sabihin nito na attack speed build na siya ha. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Move naman tayo sa kanyang skill 1 na may pangalang Aulus Charge. Upon casting ng iyong skill 1, magkakaroon ka ng 50% extra movement speed. At kaya din tanggalin ng skill 1 mo ang lahat ng slow effects. After 2 seconds upon casting ng iyong skill 1, magkakaroon ka pa ng control immunity ng 3 segundo. Pero habang nagcha-charge ka ng iyong skill 1, kung ikaw ay makatanggap ng high-level control effect kagaya ng knock-up, freeze, petrify, hindi na magtutuloy ang pagka-immune ng skill 1 mo. Pero habang charging ka ng skill 1 at stun lang ang natanggap mo, hindi mai-interrupt at matutuloy pa rin ang crowd control immunity mo. Pero syempre hindi mo kayang i-immune ang suppress. Dito naman tayo sa kanyang skill 2 na may pangalang The Power of Axe. So nakakapag-deal ito ng damage sa kalaban at nakakapagbigay din ng 30% slow for 2 seconds. So merong dalawang phase ang kanyang skill 2. Yung una, fan shape attack. Pero kung may tatamaan ka naman na kalaban, pwede mo ulit gamitin ang iyong skill 2 para sa second phase na talon. So pwede mong gamitin ang iyong skill 2 para makatalon sa mga walls. At nakakapagbigay din ito ng damage. Pero yun nga, kapag walang tinamaan ang iyong skill 2 na kahit minions or jungle monster, hindi mo magagamit ang pangalawang skill 2 mo na pwedeng makatalon. Next, sa kanya namang ultimate na may pangalang Cleaving Axe. Hinahampas ni Aulus ang mga nasa paligid niya ng 5 beses. Yung unang 4 na hampas, pwede kang maglakad habang kinakas mo ang ultimate mo. Pero yung panghuling hampas ni Aulus, yung pang-5, hindi ka na makakakilos pero mas malaki naman ang damage at range ng kanyang pang-5 hampas sa ultimate. Habang ginagamit mo rin ang iyong ultimate, magkakaroon ka ng 40% damage reduction. At yung pang-4 at pang-5 hampas mo ay crowd control immune. Dahil physical damage nga ang iyong ultimate, kapag ikaw ay naka-attack speed item, walang damage ang ultimate mo. At wala ding lifesteal. Pero kapag ikaw ay naka-physical attack item, mas magiging masakit ang damage ng ulti mo. So posibleng may mag-build dyan ng sustain item kasi may based on HP damage naman siya. Posibleng may mag-build din ng physical attack item para malakas ang damage ng ultimate niya. Baka meron ding iba na mag-build ng crit type at attack speed sa kanya. Kahit ako, hindi ko pa sure kung anong magiging item niya. Pero dito ako pinaka nagagandahan sa ngayon. Depende kasi sa playstyle yan. Pero dahil sa video ito, itetest natin kung malakas ba siya sa sabayan kapag kalaban ang ibang fighter. Sa experiment na ginawa namin, naka-basic attack build kami. At ito ang nangyari. Kapag kalaban si Freya, ito ang resulta. Kapag hindi ako nag-ultimate, panalo ko. Pero pag nag-ultimate ako, dahil nga walang damage ang ultimate ko kasi naka-basic attack item ako, talo ko doon sa Freya. So gets nyo na kung bakit ako hindi mag-ultimate minsan. So ang masasabi ko dito ay lumakas at nag-improve naman talaga si Aulus. Kasi pwede na siya pang team fight dahil sa kanyang ultimate. Kaya nga din niyang makipagsabayan sa mga fighter na malakas sa 1v1. Panalo siya kapag ang kalaban niya ay yung ibang fighter kagaya ni na Sisi. Pero pagdating sa mga fighter na sobrang lakas talaga sa sabayan, kagaya ni na Alpha, ay medyo mahihirapan na itong si Aulus.
Lalong-lalo na kay Tamus, hindi talaga siya tatalab guys. Tignan nyo, nakatayo na nga lang yung Tamus. Pero talo pa rin si Aulus. Kumbaga, ang point ng pagre-revamp nila kay Aulus ay hindi para palakasin siya sa sabayan, kundi maging effective na siya sa mga teamfight, lalong-lalo na sa rank game. Kasi sa rank game, hindi naman sabayan ang labanan. So, hindi siya ang pinakamalakas na fighter sa sabayan ngayon, pero mas madali na siyang maka-adapt at magamit sa rank game. Hindi katulad dati na kailangan mo pang magpalakas ng sobra bago maka-takedown ng kalaban kay Aulus. Ngayon, early pa lang pumapalag na. So ikaw, ano bang masasabi mo sa revamp Aulus? Yun lamang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.